Hi, magandang araw. Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Sukapko, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 9. So ngayong araw, pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-aaralan natin ang palatandaan ng pambansang kaunlaran. So, paano nga ba natin malalaman na umuunlad ang isang bansa? Ano nga ba yung mga palatandaan na maunlad ang isang bansa? At ano nga ba yung mga ginagawa ng mga bansa para sila ay maging maunlad? Ano nga ba yung mga layunin ng aralin na ito? Una, nasisiyasat ang mga palatandaan ng pambansang kaunlaran. Sumunod, nasusuri ang pagkakatulad at pagkakaiba ng pag-unlad at pagsulong. Tatlo, napapahalagahan ang pag-unlad na makikita sa sariling komunidad. So, ano nga ba ang pag-unlad? So, ang pag-unlad at pagsulong ay may kaugnay na konsepto pero may kaunting pagkakaiba sa diin. Halimbawa, ang pag-unlad, ito ay tumutukoy sa pagbuti ng kalagayan. Halimbawa sa ekonomiya, edukasyon, kalusugan, at kalidad ng buhay. Hindi lang dami na ang tinitingnan, kundi kabutihan at kapakinabangan sa tao. Halimbawa, mas maayos na serbisyong pangkalusugan, mas mataas na antas ng edukasyon, at mas disenteng pamumuhay. Habang ang pagsulong naman, ito ay tumutukoy sa pag-usad o pag-angat, pasulong, paglago, paglawak o pagdami. Mas diin ang paggalaw at progreso, so ito ay advance, kahit minsan ay sukat o bilang ang batayan. Halimbawa, pagtaas ng produksyon, pagdami ng infrastruktura, pag-angat ng teknolohiya. So sa madaling salita, ang pagsulong, ito ay pag-usad. So pagsulong or advance. Habang ang pag-unlad, ito ay pagbuti ng kalagayan at kalidad ng buhay. Pag-unlad, pagbabago mula sa baba tungo sa mataas na antas ng pamumuhay. Isa itong kaisipang maaaring may kaugnayan din sa salitang pagsulong. So, lahat ng mga bansa ay nagsimula sa isang maliit na bansa. So, sila ay hindi nagsimula sa malaki at hindi agad sila naging isa sa pinakang successful na bansa. So, lahat ng bansa ay nagmula sa maliit. So, sila ay unti-unting umuunlad sa pagkalipas ng ilang taon. So, tumataas ang antas ng pamumuhay ng mamamayan at gumaganda ang ekonomiya pagdating ng mga susunod na taon. Tradisyonal na pananaw, pagtatamo ng patuloy na pagtaas ng antas ng income per capita nang sa gayon ay mas mabilis na maparami ng bansa ang kanyang output kaysa sa bilis ng paglaki ng populasyon na to. So, um, kada taon, tumataas ang income ng isang bansa. So, depende ito no kung gaano karami or kung gaano kataas ang benta ng isang bansa sa kanilang mga lokal na produkto. Kaya nga minsan mas ine-encourage na mas tangkilikin natin ang sariling atin or yung mga sarili nating produkto dahil pag tinangkilik natin ang mga sarili nating produkto, mas nagkakaroon tayo ng ambag sa ating ekonomiya. Kasi mas tumataas ang income ng ating gobyerno kapag sinuportahan natin ang ating mga lokal na produkto. Makabagong pananaw, dapat na kumakatawan sa malawakang pagbabago sa buong sistemang Pilipinas. So dapat isa sa dahilan para umunlad ang isang bansa ay ang pagkakaroon ng maayos na sistema. So kailangan maganda yung sistema,
maayos, at hindi ito magulo. So paano nga ba natin gagawing maayos ang ating sistema? Dapat magluklok tayo ng mga politiko na karapat-dapat sa kanilang mga posisyon. So yung alam ang kanilang trabaho. So dahil dito, kapag alam ng mga leaders ang kanilang trabaho, magkakaroon sila ng pulisiya at magkakaroon tayo ng maayos na sistema. So kailangan isa sa dahilan kung bakit maunlad ang isang bansa is dapat may maayos itong sistema. Ang kaunlaran ay matatamo lamang kung mapapaunlad ang yaman ng buhay ng mga tao kaysa sa yaman ng ekonomiya nito. So importante na sa pag-unlad na mapataas ang way of living ng mamamayan. So kapag masagana o maganda or maayos ang way of living ng bawat individual or bawat pamilya sa isang komunidad, so ito ay maunlad. Kasi lahat ng mga tao ay merong oportunidad para kumita at magbigay ng serbisyo at magbayad ng buwis sa ating pamahalaan. So kapag lahat ng mamamayan ay maganda ang pamumuhay at lahat ay may trabaho, so mas malaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng isang bansa. Mahalagang bigyan pansin ang pagtanggal sa mga ugat ng kawalang kalayaan tulad ng kahirapan, diskriminasyon, at hindi pagkakapantay-pantay. So, kapag marami pa rin ang mahirap sa isang komunidad, so ito ay isang palatandaan na hindi pa gano'n kaunlad ang isang bansa kasi marami pa rin ang naghihirap. So, laganap pa rin ang diskriminasyon base sa kasarian, sa estado ng pamumuhay at sa kayang gawin ng mamamayan at hindi pagkakapantay-pantay. So, saan sila hindi nagkakapantay-pantay? Sa uri ng pamumuhay at sa mga oportunidad na dumadating sa kanilang buhay. So, para malaman natin or para mapaunlad ang isang bansa, so kailangan lahat ng mga mamamayan nito ay maunlad. So, mabawasan ang kahirapan or technically matanggal ang kahirapan. So, walang diskriminasyon sa bawat isa kung ano yung kaya niyang gawin at kung ano ang kanyang kasarian at pagkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad sa bawat isa. Ang pag-unlad at isang progresibong at kaaktibong proseso. Ang pagsulong ay produkto ng pag-unlad. Economic Development, Fajardo, 1994. Mga palatandaan ng pag-unlad. Una,